Welcome sa episode 34 ng Lahat Pwede. Ang number 1 podcast sa aming hood at soon, number 1 podcast sa hood niya yan. Yes, sir. Pakilala tayo. Dale. Jap. Joy. Tay. Yun. Gusto tayo? Mga kupals. Grabe yung setup natin ngayon. Oo, medyo ano kasi ngayon, Men in maliwanag. Black. Men in Black. Medyo maliwanag kasi ngayon. Sakit kasi sa mata eh. Nung nakaraang episode, medyo nagre-reklamo na kami na ang hirap pala maging artista. Ganito pala. Kailangan na ng palaban. Kaya pala ibang mga ini-interview naka-shades. Meron ba sa inyo na naka-shades kapag ini-interview? Oo, pero bawal kasi yun. Bawal naka-shades kasi magre-reflect yung mga sa likod ng camera. Paano kang Tsaka interview naka-clear. ano? Sino yun? Ben Tulfo. Hindi, yung ano. Sino? Yung kirat. Sino yun? Ayun, yung artista. Oo, basta yun. I-adjust na lang nila yung light. Pwede, pero kasi hindi talaga Si siya. Randy Santiago. Randy Santiago. Pero na-interview sa amin si Ben Tulfo. Ayun, lagi na Di ba lagi? Iba-iba. Naglalabas naman siya, pero di ba lagi siya naka-shades? Pero tinanggal niya yung shades niya saglit, tapos binalik niya lang. Tinanggal niya talaga. Oo, tapos binalik niya lang ulit. Bangis ah. Pero Yeah. yun, bawal Sa amin pwede kasi lahat pwede. Si Mahal Bawad. Kung ano man yung reflection na nakita niyo sa shades, yun na yun. Yun. May ano lang ako. Gusto lang pag-usapan dito. Kasi na-experience ko lang to ng mga nakaraan lang. Ang gusto ko lang dito, paano yung magandang approach kapag nandun ka sa ganung situation ka. Yung babae dun sa LRT na parang na-expose na yung niya, Yung suso niya. yung suso niya. Ano yan? Parang button. Oo, button. Naka-button. Parang, alam mo yun, yung, Parang normal na nangyayari yan. alam mo yung parang gusto mong sabihin, ay gusto mong magsalita na ate yung paano. Pero parang kasi, ang hirap pag sa akin nang galing kasi lalaki ako. Ang nangyari, parang ganun. Kaya ang nangyari, nag-end up na lang, di ko na lang sinabihan. Tapos, parang tumagal nun, na biglang yung katabi kong babae na lang yung nagsabi sa kanya. Ang nayaan ko lang doon, ano kaya yung magiging approach mo pag nasa ganong situation ka? Sabihin ko, pasabi nga doon kay ate. Pasabi nga doon kay ate na Kasi parang pisipan ka pa ng masama di ba? Talaga yun eh. Tumitingin ka? Hindi, nandiyan kayo, nasa paligid kitni. May kita ko yan. Hindi ko naman intention na makita yun. Nandiyan ka sa paligid. Nasa harap ko talaga siya. Story eh. Yung mabibigyan ka pa ng ganong impression no? Oo. Pero kasi siya, nasa tapat ko siya mismo. Parang, paano naman pag ganun, syempre, nasa public ka nga. Parang lang yung magandang approach na hindi mababastos mo, feel niya nababastos yung babae. Tingin ko lang ibang way kundi sasabihin mo talaga directly. Parang lang yan sa lalaki, yung bukas yung zipper. 'Di ba? Ang thinking din naman natin kapag sinabihan tayo nun, nakatingin ka. 'Di ba? Pero Ba't mo tinitingnan yung burat ko? Lalo na yung mga nakasabit sa jeep, daming ganun. Kahit ako din, Hindi ako ba? zipper nun. Lahat na kayo nakikita no? Marami akong beses na na naka-encounter ng ganyan. Ang ginagawa ko, binubulungan ko na lang. Hindi ko siya kinakalabit or what. Paano kung bubuluhan sa LRT? Yung mo na Okay, hindi. Ano yung IG mo? Walang. Tingin ko walang ibang way. Paano mo sasabihin? Yun nga eh. Ang ginawa ko na lang talaga doon, di na lang ako lumingon sa side na yun. Parang yun na lang. Nag-adjust ka na lang. Oo, nag-adjust na lang ako. Tapos yun nga, nung may, napansin niya nung parang, inisip ko na nun parang sabi ko maganda ka na to, tanong natin sa podcast. Kaya baka may alam kayong best approach bilang sa perspective ng babae, paano kayo gusto niya i-approach kayo pag ganun yung situation? Nang Sa akin wala kayo na-feel? yun talaga. Approach ko talaga. No. Paayos nung Ikaw na mag-ayos nung botones mo. Ako na mag-ayos Yun na talaga. Yun na talaga, maano ka na. Pero, wala, sasabihin mo talaga, wala namang ibang way. For sure naman, hindi lang ikaw ang nakakita nun eh. Tingin ko naghihintay na lang ng timing kung sino mauuna.
Ay, alam mo ba, inisip ko na, ang ano ko pa doon, ang inisip ko na lang para hindi na ako na makonsensya pa, sabi ko, di ba ganyan talaga siya, pinapakita niya talaga, okay lang, parang ano lang siya, liberated lang. Style pala yun pag Oo, sabi ko, naka-button na po. mamaya pag sinabi kong ganun, di ganyan talaga ginagawa, hindi napahiya pa ako. Inisip ko na lang na, hindi ba ganyan talaga siya, hayaan ko na lang. Kasi maiisip mo naman kung ganun yung kung ganun talaga siya eh. Makikita mo naman sa ano niya, appearance niya. Di ko na rin masyado na, basta di ko na rin siya pinansin talaga. Sa akin, pag ganun, may mga ganun, syempre, hindi mo naman may iwasan yun. Tapos, alam mo, aware ka Ano sa ginawa? paligid mo na maraming tumitingin sa babae na yun. Ginawa ko na ba yun? Pinatawid mo na lang. Tinignan ko din kasi. Hindi nga, may kita mo kasi talaga eh, parang, sino ba naman, di mo naman kasalanan naman. Pagdating kasi sa public, tas ganun, feeling ko pag sa akin na pagdating sa public, tas ganun yung ano nangyayari sa harap ko. Ano yun, parang hihintayin ko siyang tignan niya ako. Hindi yung kakausapin ko siya kasi nga yun, parehas tayo. Nakakaya naman kasi kung kakausapin mo siya direct eh. Ako, ang ginagawa ko nun, oo kasi, nagkaroon nga ako ng thought nun na, pag di ka tumingin sa akin ng 3 beses, kunwari yung isa di niya ako nahuli, tapos yung pangalawa hindi pa din, tapos yung pangatlo di na kita sasabihan. Hihintayin kong makita mo ako, tsaka kita Na-try mo yan, yung nasabihan mo siya. Hindi. Ayun nga lang, Parang yun, ganun lang sa sarili mo. naisip ko lang kasi nakailan tingin siya sa akin tapos pag tinitignan niya ako biglang maalis yung mata. Hindi Hindi ko siya na na parang nasasenyasan na may ano sa kanya. Naisip ko rin yun nun, parang pag tumingin, parang gaganon ako. Gaganunin mo. Gaganunin mo. Parang naisip ko lang yun pag tumitingin, kung titingin siya. Hindi ko rin napansin kung tumingin siya eh. Bakit? Ano ba yun? Kitang-kita na talaga? Oo. Nakasilip na? Oo, parang gano'n na nga, parang, kaya nga kahit yung katabi ko napasabi na rin. Babae? Oo, babae. Yun siya, buti nga siya na yung nagsabi. Tapos yung babae, anong ginawa ng babae? Yun, inayos niya naman. Tapos, parang di niya naayos, tinakpan niya na lang. Ibig sabihin ganun talaga yung outfit niya. Malfunction ng damit niya yun. Laki kasi. Natanggal yung butones, ganun. Oo, parang pabuka na talaga. Parang anime. Natanggal yung butones. Hindi siya natanggal. Hindi Parang, na siya nasasara. oo, kahit nakabotones, nagpa-pop down. Okay. Sa laki ng Oo, hindi na tama yung sukat sa kanya. polo. Ganun na, no? Patayin na lang niya sa akin. Bigyan na lang ng jacket pala. Kakot lahat yun. Bigyan ng jacket. Ay, pwede yun. Oo, nakada-moves pa. Pwede ko na naka-jacket. Panyo? Ito to, moves na pansupot to Naisip ko lang yun ayos yun pwede mo makausap yun Oo, diba? Para may jacket ka. Bigay mo agad, okay ganun mo na agad. Diba? Nakakamanya ko yun. Bakit Diba? Parang parang sobrang bida mo sa kwento. hindi ganun nga supot nga diba? Yung mga bida-bida, ganyan. Ganun kasi ang mga galawan ng mga supot Gentleman nga. Ako pagka white knight ka, sa kanya. parang magtataka yun, bakit? Parang kasi kita thank you kasi inunahan mo na agad siya na takpan Kanina Diba? pa ako tinititigan. Tawag. Ang sakit na ng mata ko, nakdina. Kanina pa natatawag. Pero pwede yun kasi wala ka naman ibang intention kundi para ma-call out yung nangyari. Pwede na yun. Kasi medyo pa rin yung Sabay time sabi, paano kayo babalik yung jacket? Ay, yun na lang. Diba? Pwede. Kunin ko na lang sa inyo. Nakapag-meet up pa. Wala lang. Nakaka-bother lang pag nakakita kasi ng ganun sa public di ba? Kasi baka makita niya, tapos parang masamain pa niya yung ginagawa mo. Hindi mo naman sinasadya yun bilang hindi ka naman manyakol na tao Dumaan lang sa mata mo. Tapos, Nasititan. Hindi ko alisin natin yung thinking na kapag kinall out mo yun, manyakol ka. Oo, kasi first move pa rin naman. O kaya meron na, intention parang may nakita ako niyan, napanood ko sa isang vlog na kita na Parang silang magkakasama sa vlog, tapos yung isang babae, parang nakabuka na. Pero hindi pa yun sobrang buka. Ewan ko kung ano yung kinakwento mo Pero nakabuka na. Ang ginawa lang ng isa, tinuro niya. Hindi siya nagsalita. Gumanon lang siya. Siyempre yung babae mapapatingin yun. Diba? Hindi tapos na. Wala na kayong napag-usapan or what.
pwede mong ituro lang. Sa akin pala, hindi siya sa public, sa mga kilala mo lang na babae. Kaya hindi siya nakakayaan. Mare, lalo na nung high school. Pukin nung Madali yun, yung di ba? i-approach. Pag maninipis yung uniform ng babae, jacket talaga yun. No? Yun doon ako Kaya, nahirapan kasi di ako naka-uniform nun eh. Siguro kung naka-uniform ako, madali lang mag-approach kasi parang, ay, estudyante yan, mabay. Parang ano lang, concern lang din talaga. Kasi, Hindi naka-uniform, manyakol. hindi naman. Hindi kasi parang iba yung, syempre iba yung tingin kapag student eh, di ba? Parang Estudyanteng concern na agad. manyakol. Kumbaga bawas na, pangit na impression agad sa'yo yun kapag estudyante yung nagganon sa'yo. Naging good boy pa oh. Naging tanong pa, tama pa sa kwento. Bida ka nun. Tapos may nag-picture, nakuha mo ba? Tapos ipapost ka sa Facebook, mahabang caption. Ang tagal na pala tapos may nakapansin na isang lalaki. Ano to dito? The world is healing. May mga lalaki pa rin palang concern sa'yo. Talagang bida ka. Pwede na yun. Kahit na para sa'yo, parang wala, tinuro ko lang eh. Oo nga, pero maganda yun yung tuturo mo. Kasi at least lahat ng taong nandun, nakita yun. Diba? Kesa salita. Parang pag pinakita mo sa kanya. So, hindi Mamaya, na rin siya makikita mamisinterpret pa niya yung gagawin mong facial expression eh. Oo, di ba? Pag sa salita eh. Namamanyak to. Pwede nga yan eh, pag tinuro mo, di ba mapapansin niya. Tapos mahihiya na siyang tumingin sa'yo. Eh di cut na agad yung parang communication nyo. Wala na, di ba? Kung feeling mo dapat may bumalik na communication sa'yo na yung may mali. Kasi ibig sabihin, may intention kang bukod pa doon or makausap, ganun. Pero kung intention mo lang ma-call out, turo mo. Diba? Di na nagmamatter yun eh. Paglabas ng trend, hahabulin niya ako. Yan At Movie talaga magpapasalamat. eh. movie pala. Movie talaga eh, no? Yeah, magandang ano lang. Tangin ng pangit nun, laging iniisip movie. Tapos Wala ka na sa realidad. pag uwi nyo sa inyo, wala kang ulam. Fantasy lagi. Parang tangan eh. Gawin. Ano, may experience ka ba sa ganyan? Wala, natatawa lang ako kanina dun sa yung panyo yung iyan. kasi Pera. may napanood kasi ako diyan sa YouTube. Real siya. Yung artista ini-interview siya ng sikat na. Kung alam niyo kilala niyo si Jimmy Fallon. In-interview niya si Dakota, yung sa 50 Shades na babae. Si Dakota kasi, yung damit niya, yung parang V-cut. Tapos reveal Nakita na na yung talaga. niya, yung cleavage niya. Tapos si Jimmy, hindi siya makapagsalita. Tapos si Dakota napansin niya, parang ang doon. Bakit saan ka nakatingin na gumagano siya? Tapos sabi ni Jimmy, daw na parang ang tawag dito, na didistract daw siya dun sa ni Dakota. Tapos sabi ni Dakota, meron ka ba diyang, anong gusto mong gawin natin? Ginawa ni Jimmy, kumuha siyang tissue. Ginanon niya. Ginanon niya. Yun lang, Pag panyo yung dapat mo, no? Pero ang hirap nga talaga Pag dun nasa ganun situation nandun ka, ka sa diba? situation na yun. Kasi nasa thinking mo na tsaka nasa thinking niya kung ano yung kakalabasan eh. Kung yun nga, i-approach mo siya na, yung mo pwedeng okay lang sa kanya yung masabihan ng ganun. Pwedeng, parang ano kaya yung nito? Baka ma-overthink pa eh. Nakita niya siguro. Pero yun nga, mas okay na rin na, para sa akin yung siguro ang gagawin ko doon, sabihin ko na lang, yung zipper, zipper. Zipper na nakapagod. Yung bot. Baka yung babadit. Sana red. Hindi. Yung botones mo, parang gano'n. Pero ang hirap talaga. Actually, may isa namang option eh. Huwag mo na lang pansinin na tol. Oo, yun nga. Wala naman kasi Okay din naman mangyayari yun. sa... Di naman niya pwede rin, may ma-flip dun sa buong araw. Pero, hindi siya malaking factor. Hindi naman siya malaking factor. Pero ewan ko, kung ako naniniwala ako sa every galaw mo, pwede may mangyari, edi gawin mo. Wala Oo. namang masama eh. Pwede ka Wala talagang walang gawin. Take your chance. So, hindi nakakababa ng pagkalalaki yun. Unless, may ka nun, kumbaga nasa principle mo yun bilang tao. Diba? Tsaka siguro, Oo. siguro naman mababa yung chance na kapag sinabi mo na, yung botones mo, Parang sabihin niya,
Ay, banyak! Hindi naman siguro Hindi mo ganun. mababa yung chance nun. O kaya sasampalin ka niya. Hindi naman siguro. Tingin ko nga kapag kinall out mo tapos nagalit siya sa'yo, Siya pa yung mali. siya yung parang mali dun May, eh. may hiya Sabihin na siguro natin siya. na may makarinig. Mag-iiba rin yung tingin sa kanya eh, na ikaw na nga tinulungan eh. Diba? Concern lang naman yung tao. Oo nga naman. Diba? So walang masama doon kung gusto mong i-call out, edi call out mo. Kung hindi, edi okay lang din. Ang masama doon is kung magre-react siya ng masama sa'yo. Masama doon, naglalabas ka ng ano mo sa Naglalabas ng titis. Basta. Ano pa lang masasabi niyo? I-ano natin, i-divert natin eh. Na. Sa, meron, Sa lalaki naman. Si babae. Pag walang babae nagka-call out, lahat galit. Wala. Yo, wag mo naman labas. Lalo na ngayon, Pasko. naman sa, naman sa. Si ate, Paskong Pasko. Wala. Hindi naman. Siguro ano lang. Pag ganun kasi meron talagang di na natin naiwasan Hindi, na ano siya, parang na-search ko kasi yun nung ano pa ako. Sa high school pa ako kasi nga, syempre, parang bago siya sa mata ko nung mga ganong edad ko yun na bakit siya nagagawa ng lalaki. Tapos ilang beses natin nakikita sa Sockman na ganun. Sa akin nun, ang kaya, nakikita ko yung mga ganong bagay kasi nga sakit sila ng lalaki talaga. Na-search ko siya na ang tawag sa sakit na ano, exhibitionism. Na hindi niya talaga nakokontrol yung sarili niya sa ano. Kahit saan sila naglalabas, kahit anong oras, di ba? yun nga yun, parang ano na talaga siya. Sakit nga. Parang mga lalaki, parang di na nila nakokontrol yung mga ganong bagay. Oo. Kaya nga, ano, di talaga natin masasabi na safe na yung may body, may rules. Kasi may mga ganun nga sitwasyon na hindi may iwasan, na hindi Puta, natin kahit nga control ano, di ba? Kahit nga sobrang balit na yung katawan mo eh. Oo, di ba? Katulad pa nung nakaraan yun sa jeep, yung putang ina yung driver lang, tas yung paserong babae na sa harap. Oo. Yung ano, Hindi Humawak muna siya sa barat niya. Hindi kinambyo niya, tas pinunas Tas niya. pinunas niya. hindi ko Pinunas Di ba, niya. Nakita ko lang yung Hindi naman siya nilabasan or something. Sa humawak muna, Mm. tapos ganun. Oh. Sukli mo. Sabi yung caption pa nga nila, grabe naman yung sukli mo ya. Kung ginawa pang katatawanan. Ginawa pang katatawanan. Meron talagang mga ganun tao na sakit naman na yun. Kumbaga hindi na yun normal. Kaya yun naman yung iniiwasan natin na kaya concerned din yung mga lalaki sa inyo na pagdating nga sa pananamit. Kasi bawas na nga yun. Pero Mas ano pa yun, kung ganun. mas nakaka-trigger pa yun sa kanila. Ganun na nga, kumbaga baliw na nga, tapos didikit ka pa, baliw na nga yun, hindi kung anong ginawa niya sa'yo, di ba? Parang ganun lang din yung, ayun naman yung laging sinasabi ng internet eh. Mga nagdadabol sa jeep. Sa likod ng SUV. Di na, ayun yung mga lalaking, minahal na yung pagiging sabat, di na nila nakokontrol yung emosyon nila. Pero, parang napag-usapan na natin tong part na to. Ito, yan. Yan. Yung anong gagawin ng babae pag may ganun. Ayun. Parang dapat, hingi agad kayo ng tulong. Ganun. Magsalita agad na kung kailangan. Kasi mapupunta to sa na dapat ba ayusin ng babae yung suot niya? Diba? Napag-usapan na namin to ilang beses na eh. No, pero kung ano lang yung masasabi namin dun sa naglalabas ng ethics, tingin ko sa kanila, sira ulo na sila. Oo, malala na talaga yun. Yung pag sinapak mo sa ulo, wala lang. Oo. Kasi may mga ganun eh, kahit yung mga yung mga nahuhuling magnanakaw, di ba pag sinasapak sila, wala na eh. Oo. Di ba? Tanggap na nila sa sarili parang nila. Parang iiyak. Sige, parang aligaga na sila. Hindi na talaga normal yung pag-uutak nila. Na ginagawa na lang nila yon. Tapos nagugulat na sa, ba't ganun yung reaction nyo? Parang, yun nga, gugulpin siya, ganun. Sa kanya parang wala lang yun. Kasi nga, di na nga normal yung pag-iisip niya. Ito na yun. Ayun yung mga iniiwas. Yun na nga yung pwedeng sa pakinagad eh. Oh. Wala nang paki yun. Kaso yun nga lang, syempre, sa babae niya ginagawa yun. Ano ba gagawin ng babae? Wala lang. Lalo na ngayon, ginagawa lang mag-video. Sabay Kasi magsumbong sa Sockmed. After nun, wala na. Diba? Tapos, trauma pa rin. Para may credit na siya as trauma. No, talaga yan. Sumbong sa kinahukulan. Oo, kaya kunwari sa jeep ka, sigaw ka. Oo.
Kasi nakakaano yun eh, nakakot ng attention yun, may sisigaw sa jeep. Tapos lalo na Babae pa, Hindi, ano? mag-isa na lang siya sa jeep, Oo. di ba? Tapos babae Tapos pa. babae ka pa. Nasugurin talaga Kaya yung lahat. ganun mo lang yung kamay mo. So, Makakot ka na. Sila nun may... Ayun, may sign na daw. Sign languages sila. Kaso, hindi kasi agad kasi Hindi naman lahat. Hindi naman lahat makakaintindi nun eh. Eh, bobo ako. Ah. Ayan. Ano yan? Para. Ano yung gang sign ba? Gaganon ka din, no? Oy. Kaya siya ito, tas ako ganun. Pero maganda rin yun na, yung maging common knowledge yung ganong bagay. No? Palaganapin niya yan. Parang i-inform niya pa lahat ng tao sa ganyan. Kasi laging malas natatabunan yan eh. Lumalabas yun sa may datin. Tapos, okay, alam na natin. Tapos matatabunan. Tapos nakakalimutan. Parang kanina ko lang din na panood yun eh. Grabe kasi talaga yun. Parang every month may lumalabas na viral na ganun eh. Taon. Ang dami nila. Yung una nagsimula na sa saging. Yun nga. Ayun, meron yun. Sure ako. Hindi nyo na napigilan eh. Tapos puta, isipin mo sa public utility vehicle. Ang daming tao. Tapos nagagawa mo yung ganung bagay. Isipin mo ngayon, di ba sa saging nagagawa nila eh. Doon sila nakakuha doon sila nakakakuha ng pleasure. So ano pa yung tao talaga? Ano pa yung magagawa nila nun, di ba? Nagawa nga nila sa puno ng saging. Kung makatry ng ganun, tapos Google Pay nyo. Yung talaga, Kahit na di ba isipin ganito kong... yung mindset namin Naka- halos ng lahat Kahit ng na lalaki. isipin ko kasing nakakaawa kasi sakit mo yun. Kaso wala mali talaga yung ginawa. Nag-overstep ka na eh. Meron ka ng na-damage sa tao Sakit eh. nga siya, di naman pwedeng walang gamot, di ba? Alam mo na eh. Gusto- Lagi mo na siyang ginagawa, hindi lang yun yung nagkataon na yun yung ginawa mo eh. Maraming beses mo nang ginawa yun sa iba't ibang lugar eh. Ay, kumbaga, nagiging na sa'yo na, ay, okay lang pala. Oo. Kasi wala namang nag-approach sa akin, wala namang nagbabag. Plus, di niya pipigilan yan kasi nga sakit niya na yun eh. So, yun nga, pag ganun, pakulong niyo na yan. Tambay niyo na yan. Naglalabas Kuyugin niyo. no? Oo, niya psychiatrist. ako psychiatrist. Kaso mabibigay ba yun ng basta-basta lang, di ba? Hindi, dadyawalan niya sa psychiatrist. Tsaka Sa karamihan ng, ewan ko, napansin ko lang, karamihan ng mga lalaking ganito, sila talaga yung wala namang pangpagamot eh. Diba? Aminin natin, ganun talaga karamihan eh. Kita nga natin parang normal na, parang papasok lang. May nakita ka bang May nakita ka bang parang high baller na nagjaja? sa public? Wala. Public, wala naman eh. Mga Diba? high-end na lalaki. Diba? Wala. Ayun talaga para sa akin, nakakababa ng pagkalalaki. Kasi sagad na yun. Tana public. Public yun eh. Nang babastos ka na ng babaw. Ng burot eh. Oo, nakakahipas yun. Ikaw gaganon ka. Hipuin mo pa. Alaga talaga yarn. Siguro kung talagang kailangan ko gawin sa ko, burat, yung kakambyo. Pero Kasi kailangan hahanap agad ako ng split ba? Kasi mabilis lang, split second mo lang gagawin eh. Diba? Private pa rin, di ba? Private pa rin. Tatago mo pa rin. Kunwari, nasa mall. Tangay na shit, ang haba ng lalakarin. Nakakailang na. Diba? Anong gagawin ko? Minsan ginaganon-ganon ko na lang yung legs. Mag-jumble mo na lang. Pambubulsa. Papapulsa. Ayun, bulsa. Lala ko malalim yung bulsa mo. Hindi talaga effective yun. Mababaw yung bulsa. Ganun lang, nakaganon ka lang. Sobrang dikit pa. Din. Parusa eh, no? Mga struggles ng lalaki. Ito naman. Para sa inyo, ano ba to? Big deal ba pag yung lalaki mahilig tumingin sa cleavage? Hindi. Sa akin hindi Hindi. Sa akin hindi yan. Hindi ko naman sinasabi. Hindi ko naman sinasabing nature ko siya. Pero kasi doon ako na-attract. Hindi ko naman sinasadyang makita yun kasi yun naman yung pinapakita nila. Hindi ko naman sila G pati, baba mo pati. Ayun yung pinakita nila. Kaya hindi siya Nandun lang, no? Oo, nandun lang. Tapos parang pwede ko lang siya tignan anytime. Na hindi naman to the point na naglalaway ako, nanggigigil. Iba na yun. Pero yung big deal. Sa aking lalaki, hindi siya big deal. Pero yung pagdating naman sa babae, parang masasabi ko sa kanila, bakit? Ba't nyo dinisplay? Oo, bakit nyo dinidisplay? Di ba? Sa akin lang yan eh. Tayo dito. Wait lang, nawala ako. Parang, lang. Para pag nakakita ka lang ng something sa daan, di ba, normal lang,
bilang tao na may mata. Nakita ang 500, tuwan-tuwa ka nun. Makita- Pagkatapos nun, cleavage. Di ba? Parang ganun lang. Parang, I mean, parang ganun lang siya sa yung cleavage ba normal na nakikita? Di ba? Hindi dapat di ba? Parang, kaya pag napaganon, parang, mapapatingin ka talaga. Parang ganun. Kasi nga, hindi nga siya dapat pinapakita public. Parang nasanay tayo na ganun. So, once na napapakita yun, kaya nga di ba laging gamit ng mga babae pampapansin yung katawan nila? Kasi nga, napapansin kasi talaga siya. Kasi hindi naman talaga yung pinapakita dapat Napapansin ko nga kahit hindi cleavage kahit bandang ilalim na ng Oo, puwet diba? Kasi lumalala na rin yung tumitingin sa akin Tinititigan ako. Tinatawag eh. Oo. Ang iniisip ko na doon, bakit kaya mo magsuot ng ganyan? Ang akin lang dito, wala namang kaso sa pagtingin. Ang laging kaso lang, ano yung gagawin mong action dun sa na-feel mo. Parang dun lang naman nagkakaroon ng problema lagi eh. Kasi, nandyan sa paligid ko eh. Alam nga naman, meron akong part na hindi nakikita. Ganun, naka-blurred yan sa paningin ko. Malabo mata mo pag doon. Oo, nandyan eh. Parang, huwag nyo na lang i-display. Ayun yung sinasabi na magtaklab kayo lagi. Walang lalaking titingin dyan. Kasi, ayun lang naman yun eh. Dinisplay nyo, nakita. So, kaya natitingnan ng lalaki. Sa akin walang problema yun. Kahit, basta naka-display okay lang. Kaya nga display di ba? Tingnan Yun talaga. naman yung unang judgment ay gagawin agad natin pag may nakita. Nakita nga eh. Di, sana natin sa mata mo lang. Di ba? Sa buong structure mo, syempre. Lalo na kapag medyo malayo. Di ba? Pag malapit, medyo halata ka na nun. Di ba? Pero ang big deal lang ang parang lang sa akin dito. Parang bottom line. Oo, sige nakita mo na. Wag mo na sana i-sexualize sa utak mo. Yung sa action Diba? na lang Kumbaga andyan na afterwards. yan eh. Kung eto naintindihan ko naman eh na yung karamihan din ng lalaki para na sexualize nila sa isip nila yung ganun kasi nga bihira nga eh. 'Di ba? Pero kung ikaw yung lalaking laging nasa labas, sabihin natin marami kang ginagawa lalo na yan, lumalabas ka, bumabiyahe ka. Marami kang makikitang ganyan eh, 'di ba? Magsasawa ka na. Darating na lang sa point na parang normal na siya sa utak mo. Wala ka na pake. Kahit yung kausap mo parang normal na lang, Ah. 'di ba? Kasi nga, marami ka nang nakitang ganun. Mm. Parang di na siya big. Tsaka nasi-sense nila na tinitignan mo rin yan. Oo. Lalo na kunwari nagko-communicate kayo, nakakailang yun para sa Hindi, communication. tsaka aware naman siya sa kung ano yung nakikita sa katawan niya. Hmm. Kumbaga, ikaw mismong tao, kahit babae ka o lalaki, madalas ka rin naman tumitingin sa kapwa mo di ba, pag nasa daan ka eh. Kahit di mo man yan sadya. Meron ka mga hindi napapansin, ganun. Pero once na parang nakakot ng eye mo, mapapatingin ka talaga hindi intentionally kasi nandun lang sa daan mo, nasa paligid mo. So kung mapatingin man sa'yo yung tao sa pinapakita mo, parang wala namang something dun. Kung may ginawa, dun lang talaga magkakaroon ng problema. Wag mo lang sundan ng tingin. Oo, parang ganun. Nakita mo Yun yung na. nakakabastos tingin ko sa babae. Sinusundan pa ng tingin. Pag nakita mo, okay na. Oo. Napansin ko to nung college ata nung high school. Normal yan siyempre high school. Hindi sa cleavage Sa lang, kunwari babae, maganda. Karamihan sa mga tropa ko that time, pag dumaan na yan, lilikuran pa nila yan. Mahabol Susundan pa talaga Balilig nila yan. balilig. Tapos napapansin nila, ba't pre, hindi ka lumilingon? Pre, malayo pa lang, tinitigan ko na sagad. Tapos na. Di ba? Kumaga, yung paglingon mo paglingon mo pa, dumaan na. Medyo iba na yung meaning nun eh. Pag gumanon ka eh. Unless kakilala mo or, alam mo yun, yung nililigawan mo. Gusto mo rin. Medyo iba yun eh. Paano kung random na babae? Di ba? Medyo iba yung, nun. Nakakabastos na. Yun yung nakakabastos para sa akin. Pero kung nandiyan naman na sa harap mo, malino mata mo, 2020, sipatin mo na. Andyan eh. Di ba? Saan ka ba at lilingon kung papunta ka sa harap? Tingnan mo. Sa likod, di ba? Makita mo na yun. Tingnan mo ba, ang nangyayari dito, di ba, nasi-sexualize ng lalaki. Ba't ba na-sexualize? Kasi napakita di ba? Kasi nandun. Kaya dapat, di rin talaga pinapakita yung ganun. Kung ayaw nyo ma-sexualize sa ganung bagay parang, ayun yung level nung Kung sa tingin nyo, yung tingin ng lalaki parang nasi-sexualize na, tingnan nyo rin yung sarili nyo. Kung baka ka-sexualize na rin. Siyempre, iba na yung yung mga matitino magdamit. Tapos nasa-sexualize. Parang iba na yun, parang nasa lalaki na yun.
Pero yun nga, dagdag iwas na lang yung sa pananamit din para mabawasan yung pagsisexualize. Kasi nandun na nga. Tsaka di mo mapifilter out yung mga lalaking titingin sa'yo pag nag-revealing ka. Hindi Oo. man porket nag-revealing ka, gusto mo lang makakita sa'yo yung mga nakakaintindi. Diba? Di mo na. Siyempre, vulnerable yun sa labas. Kung gusto Public mong nga yun eh. okay lang naman eh. Sa akin, okay lang nga mag-revealing. Ang tanong, kaya mo ba? Diba? Kasi, hindi natin maiiwasan na may mga taong magsisexualize sa'yo. Kahit hindi nga sexualize eh. Kahit na lang i-judge ka, kunwari mga matatanda. Kaya mo ba yun? Kasi kung dun pa lang, nagrereklamo ka na, hindi yan para sa'yo. Attention, kung attention ng 100% attention ang gusto mo, Hindi yun, makakahanap ka talaga. Pero Gawin mo anong yun. klaseng attention ba? Galit, libog, saya, compliment, Hakot. diba? Hakot ka talaga dun. Kaya medyo broad yung dyan eh. Yung usapin kapag sa mga revealing clothes eh. Diba? Pero kung sasabihin nila, nasa beach naman ako di okay. Di yun talaga. Okay lang yun. Tamang lugar eh. Diba? Alam naman magmaong ako dyan na jacket. Diba? Yung mga damit ngayon, parang pang beach na. Halos lahat. Paano na yun? The world is a bitch. lahat ngayon ng damit, ng design, parang nasa beach na eh. Grabe na yung mga suotan eh. Kanina, parang bumiyahe ako. Dito nga, sa may Langhaya, di ba, may ginagawang dyan. Di yung traffic. Parang may nakasabayan akong motor. Tapos napansin ko yung nakaangkas. Di ba, napapansin ko sa babae, yung strap eh. Spaghetti strap. Kaso nung tinignan ko na pababa, para siyang bra na lang. Ewan kung anong tawag sa ganong fashion nila. Pero para sa akin, tangina parang bra na yan Sobrang clean ah. Diba? Siguro napansin ko rin sa kanya, parang kaya niya naman siguro eh. Diba? Nasa itsura niya rin eh. Makapatingin ka na lang din talaga. Sorry na lang. Kung masama man, kung masama man yung take mo sa may tumingin sa'yo, sorry na lang. Kaya masanay kayo naka-shades. Oo. Hindi para doon, no? Kaya nga naka-shades yung mga lalaki sa beach eh. Para doon. para di mahuli ng asawa natin. Nakaganon ka pero yung matawan mo doon. Naka-side eye. Discarding marino. Pero pag nakikipag-usap kayo ng harapan, tapos sabihin na natin yung kadate mo kasama mong babae, naka-revealing clothes. Gawin mo yung best mo bilang lalaki na hindi masyado tumingin. Kasi masyado na kayong magkalapit eh. Sa mata tumingin. Tsaka ako naniniwala ako, nararamdaman nila yun eh. Na kung nasi-sexualize mo sila. Hindi. Pag ganyan ako, Tititigan mo. hindi ko inaano. Parang, kunwari, first time ko lang siya makita, ganyan, tas ang tingin ko dun, parang masasabi ko dun, takpan mo yan. Sasabihin nga talaga, sasabihin. Kasi nga, sa kaibigan ko, nasasabi ko yung ganun eh. Kahit na, syempre, babae pa rin yun, iba pa rin magiging take niya dun. Kaya ang nun, feeling ko pag ganun, takpan mo yan. Sabihin nga talaga. Tago mo naman yung dede mo, nakatingin sa akin. Mas magandang pinaprangka mo sila ng ganun para na-aware sila eh. Break the ice. Kumbaga. Yan. Kasi akala nila, hindi okay lang naman eh. Pero depende pa rin sa tao talaga. Kaya, minsan may naiilang eh. May pag naiilang yun nga, para di na siya mailang. Umpisang approach mo pa lang. Sabihan mo na agad. Kaya sa may mga nakaka-date dyan na Oo, ganun. Pero ang pinakamaganda talaga dyan, hindi kasi natin maiwasan yung mga ganyang bagay, di ba? Hindi ko naman makokontrol yan. Hindi talaga. Sino ba ako? Tao lang ako eh. Di ba? Ang maganda dyan, bilang lalaki, i-extend mo yung mundo mo. Maging normal na lang sa'yo yung ganun. Hindi yung sa sexualized thing. Kundi, ganyan talaga. May mga taong ipapakita ng ganyan. Ganyan na talaga yung suotan niya yun. Wala tayong magagawa eh, di ba? Parang yun yung meta ngayon eh. Oo. Adjust tayo para sa babae. Mm. Matino naman tayo Hindi na siya yung pag nakakita ka ng ng babae. Pre, tinawag pre, yung niya, ganito yun. Pre, gaganin mo pa. bakit tanga na? Sobrang high school eh. Lalo na nung college. Ganyan yung mga... Lahat. Ako na nga lang minsan yung Lalo na yung mga nursing. Kanya-kanya na lang. Hindi nyo mo na kailangan Huwag mo na sabihin, pre, ikaw na lang, pre, wag na ako. Hindi ko dadamay pa eh. Kanya-kanya na lang. Pero mas maganda talaga pinapalawak mo yung isip mo sa mga ganong klase ng bagay. Kasi, nga siya. Parang hindi naman
Parang ayun na nga, mawawalan ka na lang ng pakialam, normal na lang. Adjust nga tayo. Adjust na lang. Normal lang nangyayari na lang siya sa buhay mo. Parang kahit makakita ka niyan, hindi mo na rin sila mahusgahan kasi normal na nakikita mo na nga sila sa pang-araw-araw. Dati kasi pag nakakita ka ng ganun, bilang paglalaki may isip ka, bakit mo na, pag bata, gigil. Pag may isip ka na bakit mo nagagawa magsuot ng ganyan sa ganito. Yun yung siguro sa norm, bakit? Tapos pag bata, ano yung sa bata? Gigil, di ba? Oo. Yun nga, pag may isip-isip ka na, tas lagi mo na nga siya nakikita, yun na nga yun, parang wala na lang, normal na nangyayari na sa buhay mo. Kasama na siya sa daily routine mo, may makita ka mang ganun. Ay, may ganyan. Oo. Okay. Ganyan. Ay, ganyan siya Lalo ngayon. pag kunwari mag first time kang beach or lalo na Boracay, kahit ano dun. Di ba? Durog ka dun. Nagigigil ka siguro dun. Durog ka dun. Tubot ka. Di ba? May pikit ka na lang. Sobrang dami. Oo. Nahilo na, no? Kung Wala normal na sa'yo, sabihin natin, may game ka pa sa babae, wala na, easy na sa'yo. Hindi ka na-affected, Hindi no? na affected, di ba? Kahit yung dyan, yung nagsasunbathing dyan, kaya mo approach, kahit siya. Yung mga Pinoy kasi, ewan ko, napansin ko, mahihayin kasi. Lalo na pag ganun na yung babae, no? Kaya, ayun, yun yung duty namin na sa lalaki. Palawakin talaga yung mga ganyan bagay. Na parang, Intindihin lahat. normal na yan, huwag mo na yan. Ganyan talaga yan. Kasi mahilig yung mga Pinoy na, bakit ganyan yung suot niya? Ganyan. Diba? Sa atin, ilang babae na yung nakita kong nakaganyan sa buong araw eh. Adjust na tayo. Reklamo ba ako? Maano lang yan, para lang yun sa mga matatalinong lalaki na kaya nilang dalhin yung kung saan yung paa nila eh. Kasi pag bata ka, gigil ka. Pag dinala mo yun hanggang pagtanda mo, yun, hindi mo na may iwasan yun. Pero yun nga, kung bata ka, gigil ka, tapos pagtanda mo, nagkakaroon Hindi ka pa din. Wait na yun. yun na yun. Tangin na, na yun, parang Pito ka na, ayaw, nagigil ka pa. parang ayaw mo na siyang mawala sa sa sistema mo. Kasi nga, pag lumalaki nga, gusto mo nga, ayaw mo nga ng gulo eh. Gusto mo nga ng payapang buhay. Ikaw na nga yung lalayo sa mga shit sa paligid eh, di ba? Eh di dapat mag-a-adjust ka. Think smart. Kaya, eto yun sa katawan. Parang nasabi ko to na, di ba minsan, hindi pala minsan, parang madalas ako bumabiyahe. Di tumitingin-tingin ako sa paligid. Laki ng Parang ewan ko kung nasabi ko na sa inyo to nasabi ko dun sa babae ko na, alam mo ba, sa isang araw, parang lagpas 20 na nakikita akong napakagandang babae. Sabi, normal na lang sa akin yan. Kaya kapag nagtopa or may nagsabi sa akin na, marami namang babae dyan maganda, alam ko. Anong gagawin ko? Hindi ko naman control yun eh. Diba? Daming baby cakes yun, nakikita ako na parang, parang pwede yun ah. Ay, ito parang bitch siya. Diba? Buksan lang natin lagi yung mata natin, hindi yung para tayong pag nasa labas, iwas na iwas. Aralin mo rin nga sa paligid. Kasi pag tinatanong na ng babae, nakakita ka ng babae, hindi, wala. Dami dyan. Dami. Pag lumabas nga lang ako dyan, siguro pag lumayo-layo lang ako, meron eh. Diba? Hindi ka naubos. Kung papunta pa nga lang ako dito, meron eh. Hindi ka naubos. Hindi na uubos eh. Yun yung reality eh. Kailangan lang natin tanggapin at aminin sa sarili natin na, oo, marami talaga. At mas magiging magana sa atin yun. Hindi na yung parang may tinatago tayo. Hindi, pre, di ako ganun. Oo. Niloko mo pa yung sarili mo. Oo. Maging Di mo naman niloko yung sarili, yung iba eh. Yung sarili mo talaga. Yung pangat nga doon. Alam mo sa sarili mo kung ano yung iniisip mo. Kaya mas maganda talagang sinasabi mo kung sino ka eh. Ang pangit kasi ng reasoning nun eh, di ba? Yun, nasasabihin na, kunwari may kumakausap sa'yo. Yun, katulad ng sinabi ni Kuya Jap. Na pag may apex ka, tapos dami mo na sigurong nakitang Tapos, hindi, wala Ang pangit na reasoning nun. Kasi nga, ayun eh, uncontrollably nga, hindi nga nauubos yung maganda sa paligid eh. Diba? Kahit saan pumunta eh. Tas ang take ko naman doon, kahit naman maganda sila, wala naman ng pakialam sa Ito pinili Kasi, ko. ayun na yun eh. Yun lagi. Tas kahit nga maganda sila, hindi naman magiging sa akin yan eh. Kasi Ginalawan ko ba ganyan sila? yan, Ginalawan ganon. ko ba sila? Kaya para Ikaw sa pa akin, din. pambata na reasoning yung hindi wala. Hindi ako ganon. Datanggap, alam mo na rin sa sarili Ano mo. ka ba, ding? Hindi ka ganon. Alam mo na sa sarili mo na meron talaga. Tama na tayo sa ganyan.
Oo. Dito, si Kuya James, tumigil na yan sa ganun eh. Nagpahinga na. Graduate ka ako dyan. Hindi nga nagsishare si Kuya James eh. Parang, parang namumuro si Kuya James kanina, nagtatantos lang sa isip eh. Parang bingo yun ah. Hindi ko kasi, ano eh, kumbaga hindi ko na maano yung sagot ko kasi lahat ng sagot ko sa isip ko, yun na din yung, yung binanggit nyo. Diba, asawan talaga ang mga lalaki. Mm. Matatalino ah. Yung alam yung nangyayari sa paligid. Pero yun nga, yung sa ni Kuya Japet na, yung sa cleavage. Eh, normal naman na makakita ng ganun sa araw-araw eh. Nasa tao na lang talaga yan kung sexualize mo ba yung nakita mo or wala, dadaan lang talaga yan sa'yo. Kasi mayroong mga, kunwari, ako kasama ko girlfriend ko, tapos biglang may dumaan babae na ganun, tapos biglang i-judge ka niya na, saan ka nakatingin? Ganun, di ba? Daddy. Hindi, dumani, may dumani. Ikaw nga nakita mo, di ba? Yun nga, ikaw nga napansin mo eh. Ikaw nga, alam mo kung saan ako titingin. Di ba? Eh kasi nga nakita mo din. Nakikita kasi Pero talaga. hindi na para sa point na, yun nga, Yung katulad kanina. sinexualize. Hindi, I mean, yung mo pa, titignan mo pa sa likod. Yung hahabulin pa ng Habulin tingin. mo Oo. ng tingin, di ba? Kasi yun yung something. Oo. Kung titignan mo lang, dadaan sa'yo, titignan mo, okay lang, normal lang yun. Hindi yun mabigat. Tsaka yun yung passion niya eh. Oo. Ano magagawa Appreciate ko? lang. Kami nga yun eh. Mga passion nyo. Kami nga yung nag-appreciate sa inyo eh. Di ba? No judgment. Hindi ko lang magets kung bakit ganun lagi iniisip nila eh. Gusto sa ata nila pag automatic, may Parang kabayo. nag-warning. May nag-warning dapat pag may approaching cleavage. Tingin ko nasa lalaki din yan, at paintindi mo rin sa kanya. Oo, yun nga. Malaki role talaga natin sa... Ano ba yun, mapapahaba yung topic. Basta, tingin ko doon sa part na yun, yung pag may girlfriend ka o asawa, sa lalaking part na yun, dapat paintindi mo sa kanya. Lalo na lalaki ka, ikaw yung madalas na nasa labas. Paintindi mo sa kanya na ganito talaga sa labas eh. May mata ako eh. May dada pa ako. Diba? Makapatingin ka na lang. Yun. Yun. Buksan yung mata nyo. Talasan ng isip. Ang mundo ay puno na. Maging isa. May mystery. Panood ko yung game Malupiton. Yan. Open-minded. Yan, boss. Tapos na kami, boss. Cut na natin to. Yan. Ingat tayo dyan. Weekend na naman. Support Locals. Yan. Alam nyo na yan. Paulit-ulit na kami dito. Alam nyo na yan. Nasa description lang yan. Supportahan nyo lang kami. Marami kami ginagawa. Tsaka yung Facebook page namin. Yan. Mabuhayin namin yan. Abang-abang kayo doon. I-follow nyo yun. Tsaka may mga content kaming i-drop doon. Hindi lang sa YouTube. So, yun. Upgrade lang din kami pag may time. Yes, sir. So, yun. Ingat tayo dyan. Lahat pwede. Peace. Peace.